Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Bagong lipad si Claire sa isang kondo sa Makati. Dati siyang umuupa sa isang apartment sa Quezon City kung saan 4 silang hati-hati sa renta. Dahil natanggap siya bilang isang call center agent sa Ayala, naisipan niyang lumipat na lang para mas malapit sa trabaho niya. Isa pa, gusto niya rin na magsolo para may privacy. Yung isang housemate niya kasi sa dating apartment ay mahilig manghiram ng mga gamit sa kanya, tulad ng makeup. Minsan pati suklay, kaya naiinis siya. Maingat pa naman siya pagdating sa mga personal na gamit. Ang kanyang mamagulang ay nasa probinsya at siya ay lumuwas ng Maynila pagkatapos niyang makagraduate ng college. Sa awa ng Diyos ay hindi naman siya nahirapan sa paghahanap ng trabaho. Marahil ay dahil maganda at sexy siya at marahil ay magaling siyang sumagot sa mga interviews. Hindi siya sigurado pero napansin niya na yung nag-interview sa kanya na HR manager sa call center ay matamis ang tingin sa kanya at panay ang sulyap sa legs niya dahil nung time na yun ay nakapalda siya na hindi naman maigsi pero kita ang maputi at makinis niyang hita. Maganda si Claire at talagang pansinin ng mga kalalakihan. Maputi, chinita, matangos ang ilong. Medyo mataray ang dating ng mukha na binagayan ng pouty lips. At ang katawan? Sabi nga ng mga kalalakihan ay katawang pangkama. Sa vital stats na 36, 25, 36, talagang mapapanganga ang kahit na sino ang lalaki. May tangkad na 5'3" at ang buhok ay straight na lagpas balikat. Pwede siyang mapagkamalang model pag naglalakad sa mga mall. Sa katunayan, hindi lang isang beses na may lumapit sa kanya sa mall at nagpakilalang mga talent scout. Tinatanong siya kung gusto niyang mag-commercial model at hanggang ngayon ay nasa kanya pa rin ang mga calling cards ng mga to. Pero hindi naman siya interesado sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng kanyang angking ganda, simple lang ang kanyang lifestyle. Hindi siya mahilig gumimik at wala rin siyang boyfriend sa ngayon. Marami siyang manliligaw sa trabaho at sa probinsyang pinanggalingan niya, pero wala siyang maramdaman na kakaiba sa kahit sino man sa kanila. Kasalukuyan siyang nag-aayos ng mga gamit niya sa kondo. Nasa 10th floor siya. Magsasabit sana siya ng mga picture frame pero walang sabitan. Naisipan niyang tumawag sa front desk ng kondo gamit ang intercom at nagtanong kung meron silang karpintero na pwedeng tumulong sa kanya na maglagay ng mga picture frame. Sabi ng nakasagot ay maghintay lamang sandali at may ipapadala sila na karpintero. Hindi nga nagtagal ay may nag-doorbell. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang lalaki na maitim, maskulado, mga 5'4" ang taas. Siguro ay nasa 30 to 40 ang edad at may dalang toolbox, pati na rin electric drill para pambuta sa dingding na lalagyan ng mga pako. Nakasando at short lamang to. Mukhang marumi, may bigote at medyo kulot ang buhok. Pangit naman, parang hindi naliligo. Sambit ng dalaga sa kanyang isipan. Ma'am, kayo po ba yung nagpapatulong magkabit ng mga pako sa dingding? Ako po si Kaloy, yung pinadala ng building engineer. Habang nagsasalita ito ay nakatingin to sa maputing hinaharap ng dalaga. Nakasando lang kasi siya at maikling shorts. Wala rin siyang underwear dahil nakagawian na niyang hindi magsuot nito pag nasa bahay lang siya. Hindi niya pinansin ang parang may pagkapilyo na tingin sa kanya ng karpintero. Ako nga Manong, haliho kayo, pasok kayo. Itinuro niya kung saan niya ipopwesto ang mga picture frame niya. At nagsimula ng magbutas ang karpintero gamit ang electric drill. Si Claire naman ay inaasikaso ang pag-aayos ng iba niyang mga gamit.
Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa ginagawa ng karpintero at nauhuli niya itong sumusulyap sa kanya. "Manong, matagal pa ba? Gusto ninyo ng juice at sandwich?" tanong niya. "Tubig na malamig na lang, ma'am." Kumuha siya ng pitchel sa ref. Sinundan siya ng tingin ni Kaloy at parang takam na takam to sa kanya. Pagkatapos niyang inumin ang malamig na tubig, ay nagpatuloy na siya sa ginagawa. Ma'am, pwede ho bang pakihawakan tong picture frame? Susukatin ko lang para sakto ang pagkakakabit." Lumapit si Claire at hinawakan niya ang picture frame. Nakataas ang dalawang kamay niya, kaya medyo nahila pa itaas ang sando niya at lumitaw ang maputi at makinis niyang tiyan. Hindi nakaligtas to sa paningin ni Kaloy, pero hindi siya nagpahalata. Yumko siya at kunwaring may kinukuha sa toolbox niya. Pero ang totoo ay tinitignan lang niya ang tiyan ni Claire. Nakita na ang pusod. Napansin ito ni Claire at medyo nainis siya. "Ang bastos naman ng mamang to," sabi niya sa sarili niya. At napasulyap siya sa shorts ni Kaloy at napansin niya ang bukol sa harapan nito. Bastos talaga. Pero hindi siya kumibo. "Manong, nangangawit na ako." Pagkasabi niya nun, ay bigla na lang niyang naramdaman si Kaloy mula sa likod niya na yumakap sa kanyang bewang. Nagulat siya at muntik na niyang mabitawan ang picture frame na hawak niya. Ibinaba niya to at pilit kumakawala pero mas lalong humihigpit ang yapos ng karpintero. "Manong, ano ba? Anong ginagawa mo? Stop it! Kung hindi sisigaw ako," wika ni Claire. Pero ayaw makinig ng matanda at naramdaman na lang niya ang unti-unting paghaplos nito sa kanyang katawan. Nagpumiglas siya pero malakas ang lalaki. Maya-maya ay humalik na to sa batok at tenga niya. Nakiliti at kinalabutan siya sa bigote nito. Amoy na amoy niya ang pawis nito at ang hiningang hindi niya yata kayang tiisin dahil sa di kaaya-ayang amoy. Pansin din niya ang malalim na paghinga nito at ang tila nagbabagang mga labi sa kanyang batok. Maya-maya ay naramdaman ni Claire ang isang haplos ng matanda na nagtungo sa loob ng short niya at ang isa naman ay sa sando niya. Bigla na lang napakagatlabi ang dalaga. Kanina lamang ay pilit niyang nilalabanan ang mapangahas na lalaking to na ubod ng pangit pero bakit ngayon ay parang wala ng pagtutol sa kanya. Hindi niya namamalaya na nakatingala at nakapikit na pala siya. Para bang ninanamnam na niya ang bawat sandali sa piling ng lalaking ngayon lang niya nakita. Napansin ni Kaloy ang biglang pagtugon ng dalaga. Kaya dito na lumakas pa ang kanyang loob at itinuloy ang nais gawin sa magandang babaeng ni sa panaginip ay hindi niya iisipin na bibigay sa isang katulad niya na bukod sa hindi gwapo ay lagi pang amoy pawis dahil sa uri ng trabaho niya. Marami na ring babaeng nabaliw sa husay ni Kaloy sa kama. Yun nga lang, puro bayarang babae ang natitikman niya dahil nga wala namang magkamaling magkagusto sa kanya na matino ang babae. Pero eto ngayon siya, kapiling ang napakaganda at disenteng babae at batang-bata. Sa tansya niya ay hindi lalagpas ng 25 ang edad nito. Hindi siya nagkakamali dahil 21 pa lamang si Claire. Pumwesto si Kaloy sa likod ng dalaga at pinaghiwalay ang mga binti nito. Tinangkapan niyang halikan si Claire pero umiwas ang dalaga. Kahit nadala at nagising ang uhaw niya sa sarili, ay hindi pa rin niya matitiis ang hindi kaaya-ayang hininga ng matanda. Kahit ganon, ay tuluyang isinuko ni Claire sa karpintero ang kanyang dangal at kagandahan. Ngayon lang siya nakaranas ng ganito sa buong buhay niya. May karanasan na siya. Ang una niyang boyfriend sa probinsya ang nakauna sa kanya. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Napakahusay ng lalaking to at hindi may pagkakailang nabiyayaan bilang lalaki. Ngunit nagtatalo pa rin ang isip niya.
Bakit niya hinahayaan ang lalaking to na hindi naman gwapo, amoy pawis pa na nagpapakasasa sa kanya? Sa oras na yun ay gigil na gigil si Kaloy sa kanya. Parang gustong sulitin ng karpintero ang pagkakataong to na baka hindi na maulit pa. Maya-maya ay hinila naman si Claire sa sahig. Halos mabaliw ang dalaga sa husay ng matanda. Walang kasawaan ang matandang karpintero sa kanya. Hindi man lang napagod, bagkus ay parang lalo pang ginaganahan. Marahil ay sa sobrang gigil sa kagandahan ng babaeng pinagsasawaan niya ngayon. At matapos ang ilang dekada, ay tuluyang naibsan ang uhaw nila sa isa't isa. Kapwa hinahabol ang paghinga, tagaktakang pawis ng dalawa. Nang makabawi si Claire, ay pilit na itong umaalis sa ilalim ni Kaloy. Dinampot ang mga damit at nagpunta ng banyo para maligo. Sinabihan na lang niya ang karpintero na tapusin na lang ang pagkukumpuni sa dingding at pag natapos na ay lumabas na lamang. Nag-iwan din siya ng konting pera para pambayad sa abala ng karpintero. Pero sa isip niya ay siya pa nga ang inabala nito. Hindi lang basta abala dahil nakaisa ito sa kanya. Pero may kasalanan rin naman siya, sabi niya sa sarili. Dahil pumayag siya at nagpadala sa kanyang kahinaan. Si Kaloy naman ay hindi mawari ang ngiti habang tinatapos ang ginagawa niya. Para siyang tumama sa loto. Akalain mo nga naman ang swerte. May dadalawin na ako araw-araw. Ang ganda at sexy pa. Humanda ka, miss. Babalik ako. Nakangiting sambit ni Kaloy sa sarili. Pagkagising ni Claire kinabukasan, ramdam na ramdam niya ang sakit ng katawan dahil sa hindi malilimutang nangyari sa kanila ng matandang karpintero. Pakiramdam niya ay para siyang binugbog. Nagkape siya at pagkatapos ay uminom ng gamot para mawala ang sakit ng katawan. Gusto niya uling bumalik sa higaan para matulog ulit. Total ay linggo naman at hindi naman siya mahilig maglakwatsa. Pagkahiga niya sa kama, napangiti na lang to ng maalala ang mukha ng karpintero. Tila kinilig pa to dahil bumalik sa kanyang alaala ang nangyari. Hanggang dito na lang po ang ating story.